Sino sa inyo, meron kayong, mamaya na yung mga tanong pala, okay? So, basahin muna natin ito, Proverbs chapter 16, verse 18. Familiar ba kayo dito sa verse na ito? Proverbs chapter 16, verse 18. At tayo ay magbasa ng sabay-sabay, isang verse lang yan. At dito natin kukunin yung ating mensahe. All together, ready? Read. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Okay? Banggit dyan, no? Pride goeth before destruction. Sino gusto dito mapahamak? Meron ba? Okay, wala naman, ano? Okay, siguro kaya hindi kayo nagtaas ng kamay. Sino dito gustong bumagsak? Wala, syempre, di ba? So, titignan natin ngayong gabi, the problem with pride. Okay, the problem with pride. Let's pray. Father God in heaven, hiling po namin na kayo po ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Ngayong mga susunod na minuto po na ito, kausapin niyo po kami and I-convict, I-correct, rebuke, instruct Panginoon patungkol sa isang bagay na ito sa aming mga buhay na kung hindi kami magiging maingat, ay magdadala sa amin into shame, to destruction. And dalayan ko po na bigyan namin ng pansin at maging attentive kami, Panginoon, sa inyong salita na aming po maririnig. Ito po aming nadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, another question. So, ano yung kasalanan na marami ng sinirang mga tao, mga pamilya, mga marriages, okay, churches, and even nations. Okay? At itong kasalanan din na ito ay yung kasalanan na lalo pang pinapalaki ang bungangan ng impyerno para pumunta ang marami pang mga kaluluwa doon. Sino nakakaalam? Okay? The sin of pride. Okay? So, ang pride, yun nga, may nagsabi nga, pride is the mother of all sin. Okay? Kapag hindi tayo naging maingat at pumasok itong pride, para yung yung kapabayaan doon sa mga foundations at doon sa mga columns, na yan ang sisira doon sa isang structure. Okay? Meron akong book dito. Saan nga ba yung book na yun? Wala. Maliit lang tong libro na to. Yan. Okay? Ang title, I'm Not Okay. Okay? Ang author nito si Pastor Paul Chappell. Okay? So, it is about pride. And itong dito sa isang section ng book, okay, familiar ba kayo sa carbon monoxide? Okay? Carbon monoxide. Okay? Carbon dioxide, alam niyo 'yon? Hindi din. Ayun yung hinihinga natin, yung oxygen, no? Carbon dioxide. Pero yung carbon monoxide, ito ay isang colorless, okay, odorless, and tasteless na toxic. Pero tinatawag itong silent killer. Okay? Kailangan mo pa ng aparatus para ma-detect kung meron sa bahay nitong carbon monoxide. Okay? Delikado ito. Okay? At katulad ng pride, katulad nitong carbon monoxide, delikado itong pride sa buhay natin. Okay? So, yung pangalawang tanong, sino sa inyo merong problema sa pride? Okay? So, yung mensahe ko ay para sa mga hindi nagtaas ng kamay. Okay? Okay? Sino may problem sa pride? Lahat nagtaas na. Mag-invitation na tayo. Okay? Diba? May problem tayo Whether aminin natin o hindi,
meron tayong problem dyan. Okay? So, uh, yung mga tao nagsasabi, hindi, humble ako eh. Mahirap yan. Mahirap magsabi na humble ka. So, ngayong gabi, titignan natin ilang mga verses mula sa Book of Proverbs. Titignan natin kung ano ba yung daladalang problema ng pride, hindi lamang sa atin kundi pati yung mga tao na nakapaligid sa atin. At dito nga sa book na ito, sinong gusto ng kopya? Sino? Isa. Meron na po ba kayo nito? Wala pa. 2. Okay. 3. Okay. So, hahanap tayo nitong libro, ha? Hindi natin po photocopy kasi ano yan may copyright. Okay? But, ito, nakakaano to na-catch yung attention ko. I'm not okay. Diba? Kasi kapag may pride ng isang tao, sasabihin niya, di, okay lang ako. Diba? Okay ako. Walang problema sa akin. At ang isang tao ma-pride, ang ginagawa niya, hindi niya tinitignan yung problem sa sarili niya. Ang tinitignan niya yung ibang tao. Ang sinisisi niya, ibang tao. Kaya ganito kasi, si ganito Kaya ganito kasi yung pangyayari nito sa buhay ko. Okay? Pero, kung titignan natin yung root problem at kung aatakihin natin yung root, bubunutin natin mula dun sa root, matutulungan tayo ng Panginoon para ma-overcome. At itong pride ay hindi magkaroon ng malalim na pag-ugat sa ating mga buhay. So tingnan natin, ano yung unang problem sa pride? Number 1, pride disobeys God. Tingnan nyo sa Proverbs chapter 6, verse 16. Proverbs chapter 6, verse 16. Proverbs chapter 6, verse 16 hanggang verse number 19. Anong sabi dyan? These 6 things that the Lord hate. Ito yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Yea, 7 are an abomination unto Him. Ano yung una dyan? A proud look. Nabasa niya ba yun? A proud look. And then, ano sunod? A lying tongue. Pangatlo, hands that shed innocent blood. Pangapat, an heart that deviseth wicked imagination. Panlima, feet that be swift in running to mischief. Pang-anim, a false witness that speaketh lies. And number 7, and he that soweth discord among brethren. Nakita niyo yung listahan na ito ng mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos? Yung ikapito dyan, it is an abomination. It is a disgrace sa Panginoon. Okay? Yung una at yung huli, okay? Proud look, and then yung he that soweth discord among brethren, and that has something to do with pride. Okay? Ayaw na ayaw ng Diyos yan. Okay? Yung sin of pride at yung sowing discord. Okay? God is talagang galit na galit ang Panginoon sa mga kasalanang ito. Bakit galit ang Diyos dito? Dahil kung titignan natin yung sin of pride, yan ang naging dahilan kung bakit si Lucifer naging Satan. Nakakasunod pa ba kayo? Okay. Okay. Itong religion na sinimulan ni Satan, it is built on pride. Because of pride, 1/3 of the angels in heaven sumunod kay Satan. Isipin nyo, Satan divided the angels of heaven. Inalis niya sa langit. Pakikita natin yung sakit na dala ng pride, yung kahihiyan na dala-dala ng pride sa mga tao. Okay? Because of pride, ang tao din ay nagrebelde sa Diyos. So si Satan, bumagsak siya. Because of pride, Satan fell. And si Satan, ganun din ang naging temptation niya sa tao. Sabi niya, pag kinain nyo na to, magiging katulad nyo ang Diyos, knowing good and evil.
So, because of that, natukso si Eva, si Adam, si Eva na-deceive, pero si Adam, nag-transgress. At sila ay nahiwalay sa Diyos. Nakita niyo yung ginawa ng pride sa human race? Na dapat ma-enjoy natin yung presence ng Panginoon, ma-enjoy natin yung fellowship, pero because of pride, nahiwalay tayo. Kapag pumasok kahit kakaunti lang, akala natin, okay lang naman yung maunting-unting pride. Okay lang yan. Hindi naman makakasama yan. Okay? Pero tandaan mo, yung mga maliit na bagay, unti-unti lumalaki yan. Okay? Kapag pumasok ang pride, okay? Ang tao babagsak. At ano nang mangyayari? Okay? Ang tao hindi na titingala sa Diyos. Ang gagawin niya na titignan niya na yung kanyang sarili at mababa ng tingin niya sa ibang tao. Yan ang ginagawa ng pride. Okay? So, nakalagay nga dyan a proud look. Diba? Ang baba ng tingin sa iba. Ang taas ng tingin sa sarili. Okay? Now, tandaan natin. Okay? Kung ikaw ay hindi marunong, kung ikaw ay tumitingin lang sa sarili mo, okay? Puro sarili mo lang. Hindi ka titingala sa Diyos. Okay? Alam niyo yung baboy? Nakakita ka na ng baboy na nakakatingala. Di ba? Okay? Nakakita na ba kayo ng baboy na nakakatingala? Di ba? Hirapan yung mga baboy tumingala eh. Okay? Merong isang preacher na pumunta siya doon sa restaurant at nag-pray siya na nakatingala. Pagkatapos noon, may mga lumapit na mga gangster sa kanya, sabi niya, ba't ka nagpe-pray? Okay? Sabi niya, kasi nagpapasalamat ako sa Diyos na nagbigay ng pagkain. Okay? Dahil hindi ako katulad ng mga baboy. Okay? Na hindi nagpapasalamat. Okay? So, balik tayo dun sa verse dito. Proverbs chapter 6, verse 17, pride disobeys God. Pride defies God. God is against pride. Ano sabi dun sa 1 Peter chapter 5, verse 5? 1 Peter chapter 5, verse number 5. 1 Peter chapter 5, verse 5. Anong sabi dito? Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. At pansinin niyo yung sinabi dun sa dulo, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Okay? So, yung grace, yan yung karakter ng Diyos na napapasatin nung tayo naligtas, at ito yung karakter ng Diyos na tumutulong sa atin upang i-desire natin at magawa natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. And the grace is the opposite of pride. Okay? Hindi pwede yung na may pride tapos kikilos ang grace ng Panginoon. Hindi pwede. Okay? God resisted the proud. Hindi tutulungan ng Diyos ang proud. Okay? Sinasabi sa atin ng Panginoon, ikaw, Joshua Tokero, dahil ikaw ay proud, hindi kita tutulungan. Nakita niyo yan? Yung ginagawa ng pride sa atin? Na, kung titignan natin, hindi natin alam kung paano natin patatakboy ng buhay natin. At kung iiwan tayo ng Diyos sa sarili natin, ayan, dahil mayabang ka, hayaan na kita. But gusto ba natin na ganyan ang mangyari sa ating buhay? Ayaw natin yan. Because number 2, not only does pride disobey God,
Number 2, pride defiles a man. Okay? Pride defiles a man. Okay? Tingnan nyo sa Proverbs chapter 16, verse number 5. Proverbs chapter 16, verse number 5. Sabi dito, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Okay? And then Proverbs chapter 21, verse 4. Proverbs 21:4. An high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin. So nakita natin, okay? Pride, okay? Nagmumula yan sa puso. It defiles the life of a person. And according to Proverbs 21 verse 4, okay, yung isang lalaki na inaararo niya yung kanyang lupa, pero hindi siya tumitingala sa Diyos, okay, hindi siya nagpapasalamat sa Diyos. Wickedness yan. Bakit? Ungrateful. Yung asawa ng pride ay ungratefulness. Kapag iniisip mo na, deserve ko ito. I deserve all of these things. No. Kung titignan natin, lahat ng ating natatanggap, biyaya lang lahat ng Diyos. At tayo maging mapagpasalamat. Meron mga tao na alam niyo yung nakaangat lang sa buhay, anong nangyari na ang baba na ng tingin sa mga magulang. Okay? Binababa na yung mga tao. Okay? Ang taas ng tingin sa sarili, merong high look, merong proud heart, at nakalimutan nila na ang Diyos, sa Diyos nang gagaling lahat itong mga blessing na ito. Okay? Ang tawag niya ng Bible, sin. Dahil ano bang sabi ng Bible? Okay? Mula sa puso natin. Kaya nga, yung puso natin ay kinakailangan bantayan po natin, mga kapatid. Dahil sabi sa Mark chapter 7 verse 21, for from within, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride. Isipin niyo yan. Pride. Foolishness. Tingnan niyo yung mga bata. Sino yung may mga anak? Okay? Tingnan niyo yung mga anak niyo habang natutulog sila, di ba? Ang cute-cute, ang babait. Pero may pride dyan mga yan. Ha? May pride dyan. Wala pa tayong toddler room ngayon, pero pagka nagkaroon na tayo ng toddler room, tapos ikaw yung worker doon sa toddlers, dyan mo makikita yung pride ng mga bata. Okay? Yung mga bata na yan, kahit maliit sila, ang taas ng pride ng mga yan. Ha? Bigyan mo ng halimbawa, si Ruth, bigyan mo ng baby doll. Okay? Pag may isang bata na pumasok si Diana, sasabihin ni Diana, that's my doll. Di ba? Kaya mag-aaway sila, mag-aagawan sila. Why? Because of their pride. I want that and I want that now. Yan. Mag-aagawan, may iiyak, may mag-aaway, di ba? Mga bata yan. Okay? Why? Because even yung mga batang yan, okay, meron silang sinful nature. At habang lumalaki yan, patuloy. Kaya kailangan maturuan itong mga bata Okay? Now, another illustration. Okay? Sino siya yung nakakain ka na ng mansanas na may uod? Ang ginawa ba ng uod doon? Okay? Galing sa labas, pumasok siya? Hindi. Pag may uod yung apple, ibig sabihin, nung nagbulaklak pa lang tapos na siya into fruit, meron ng itlog.
doon sa loob ng prutas na yan. Okay? Yung egg nag-hatch na inside at kaya nagkaroon ng worm. Okay? Yan yung dahilan. Okay? Kaya nga, kailangan maligtas ang isang tao. Amen? Okay? Kailangan maligtas. He must be saved. At kapag na-save ka, he will be born again. Okay? At ang Panginoon, tutulungan naman tayo dito sa sin ng pride. And then, number 3. Mabilis lang tayo. Parang nung Sunday, oras ba? 7:31, Okay, maiksi lang. Okay? Number 3. Pride. So, number 1, pride disobeys God. Number 2, pride defiles a man. Number 3, pride divides people. Okay? So, pag merong away, okay, merong pagtatalo, may giyera, may paghihiwalay, okay, may mga mag-aasawa naghihiwalay, may mga church na nag-i-split, ano yun? Okay, alam niyo ba may mga churches na nag-i-split dahil sa kulay ng pintura sa loob? Ha? Mayroong isang church na nag-split sa dalawa. Okay? Hindi sila nagkasundo. And then, may isang a-attend ng church, naghahanap siya ng Baptist church, then, narinig niya, doon sa isang church, may kinakanta. Ang kanta yung, "Will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown?" Sumagot yung kabilang congregation. "No, not one. No, not one." Ang bira, Diba? Okay? Ginagawa ng pride sa mga tao. Okay? At kung di tayo maging maingat, ang pride, sisirain niya ng mga relationships. It divides people. Meron bang pruweba yan? Meron. Tingnan nyo, sinabi sa Proverbs chapter 13. Proverbs chapter 13, verse number 10. Proverbs 13, verse 10. Anong sabi dyan? "Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom." Okay? Isipin mo hindi, ako ang tama, ako masusunod. Yung pride na yan ang magkakos ng division. And another verse, Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28, verse number 5. Verse 25, Proverbs chapter 28, verse 25. Ano sabi dito? "He that is of a proud heart stirreth up strife. But he that putteth his trust in the Lord shall be made fat." Okay? Ba't pansin niyo yung sinabi dyan? Sa unang part, "He that is of a proud heart stirreth up strife." Okay? Nalaman natin kanina, God resisted the proud. Okay? And kapag ang isang tao ay may pride, God will not fellowship with that person. Okay? Ayaw ng Panginoon makipag-fellowship sa isang taong ma-pride. Okay? Kung ikaw pupunta ka sa Panginoon at tatanungin mo siya, "Lord, okay lang bang makipag-fellowship sa mga proud na tao?" Okay? May warning ang Panginoon. Okay? Huwag kang magkaroon ng fellowship sa mga mayabang dahil pagtagal-tagal, magiging katulad ka na rin nila. Okay? Now, yung principle behind this is that we must put our relationship with God first. Okay? Okay? Just muna. Our obedience to God's word. Okay? And not friendship. Kaya kapag na-discern mo, may pride sa taong ito. Itong taong ito, mahilig siya mag-sow ng discord. Bakit? Pride divides people.
Okay? So, halimbawa, sa mga may asawa, di ba? So, kapag nag-uusap kayo, di ba? Mayroong pagtatalo. Kalimitan na nung dahilan, bakit nagtatalo sa mga mag-asawa? Sino may asawa? Di ba? Anong kalimitang nagiging dahilan ng pagtatalo? Di ba? Gustong manalo. Di ba? Gusto mo ikaw yung manalo? Hindi, tama ako. Mali ka. Okay, yan pride. Pride against pride. Ego against ego. Okay? At yan. Okay? Yung pagpapahalaga sa sarili, yan ang nagiging dahilan. Bakit nagtatalo yung mag-asawa? Di ba? Kaya nga, ang rule sa mga husbands, di ba? Anong rule sa mga husbands? Rule number 1, the wife is always right. Okay? Number 2, if the wife is wrong, go back to rule number 1. Di ba? Ha? Okay? Hindi. Okay? Kaya nga, sabi yung isang anak na gusto niya nang mag-asawa, sabi niya, tayo magpapakasal na ako, gusto ko nang mag-asawa. Sabi niya, mag-sorry ka muna. Sabi daw, ba't hindi akong tawad sa'yo? Wala namang ginawa. Then, pakalipas ang ilang mga araw, tay, mag-aasawa na talaga ako. Gusto ko na mag-asawa. Mangingi ka muna ng tawad. Sabi niya, sige tay, sorry. Okay, ready ka na mag-asawa. Okay? Yan ang problem, yung pride. Okay? May mga problems naman sa magkakaroon ng problem sa mga relationships, sa husband-wife relationship, sa parents, sa children, and church member, sa isang church member. Okay? Pero, alam nyo, ang problem, palalakihin yan ng pride. Pero kung hindi natin papairalin yung pride, maging humble tayo, may problem, tutulungan tayo ng Panginoon Because God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Okay? So, hindi tayo ang magsosolve ng problem. Ang Panginoon, tutulungan tayo. Pero kailangan, tayo ay maging humble. Okay? Hindi na natin kailangan na i-prove na tayo ay right, na tama tayo. Hindi, ako yung tama, ikaw yung mali. Hindi natin kailangan i-prove yan. Okay? So, yung attitude natin, mahalaga. Okay? Tingnan natin. Talagang maging honest tayo. Okay? Yung pride ko ang nagpalala sa away na ito. Okay? So, meron bang contention? Ba? Sa bahay, may contention ba? Sa isang church? Okay? So, kailangan natin makita yung root problem. Kailangan nating maalis sa trono itong ego natin. Okay? At tayo ay mag-submit sa Panginoon, mag-submit sa isa't isa. And even ang pride, naging cause para ang mga malalakas na mga bansa mag-fall. Okay? Narinig nyo na ba yung pangalang Napoleon Bonaparte? Okay? Kapag dinescribe yung mga achievements, accomplishments ng taong ito, isipin mo, ang laking tao nito. Pero alam nyo, ang liit lang. Ni Napoleon Bonaparte. Pero meron siyang big pride. Bakit? Dahil marami na siyang nasakop, pero yung naging downfall ng kanyang empire, nung minaliit niya ang Russia. Isipin mo, susugod ka. Winter. Mayabang
kaya ko to. Okay? Kaya ano nangyari? Yun yung naging downfall ni Napoleon Bonaparte. And number 4 and last. Last na. Okay? Pride destroys souls. Pride destroys souls. Tingnan nyo sa Proverbs chapter 15, verse 25. Proverbs chapter 15, verse 25. The Lord will destroy the house of the proud, but He will establish the border of the widow. And then Proverbs chapter 16, verse 18, kanina, nabasa natin, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Okay? Ang pride, ito nagiging dahilan bakit mayroong mga tao mapupunta sa impyerno. Okay? Pag ang isang tao ay controlled ng pride, hindi niya kikilalanin at hindi niya iisipin, kailangan ko ng tagapagligtas. Pag pumunta kayo ngayon sa mga first world countries, okay, last December, nagkakwentuhan kami ng isang missionary sa Australia. Okay? Ang mga tao doon sa mga first world countries, America, Australia, marami silang pera. Sabi nga niya sa akin, yung mga talagang mga puti doon sa Australia, magtatrabaho lang sila ilang oras lang, ilang araw lang. Tapos kahit di na sila magtrabaho. Isipin nyo, sila may compensation sila. Okay? Napoprovide lahat. Materialism. Na nakakalimutan na ang Creator. At nakakalimutan na merong soul at kailangan ng Savior ng soul na yan. Okay? Ito yung daan sa kapahamakan. Pride. Ang pride, yung daan patungo sa kapahamakan. Okay? Yung binhi, okay, na magbubunga sa habang buhay na kapahamakan doon sa impyerno ay yung pride. Again, nakita natin, God resisted the proud and giveth grace to the humble. Kaya nga, sa history ng Israel, di ba? Ang Israel, susuway sila sa Panginoon, magpapadala ng deliverer ang Panginoon, and during the time ng kings, okay, may mga kings na nung nag-reign sila, sumusunod sa Panginoon, pero may mga times na most of the time, they were living in disobedience, rebellion sa Diyos, pero ano panawagan ng Panginoon sa kanila? Humble yourselves. Humble yourselves. Sabi nga, di ba? If my people which are called by my name will humble themselves and pray, then God will hear from heaven. Okay? Kapag isang tao, isang hindi mananampalataya, nagsisi siya sa kasalanan. Nagsisi siya doon sa kasalanan ng rejection kay Jesus Christ. At sasampalataya siya kay Jesus Christ, ililigtas siya ng Panginoon. Okay? Kaya, sa atin, na mga ligtas na, ang susi para sa answered prayer is humility. Okay? Humility. Gusto niyo sagutin ng Panginoon yung panalangin niyo? Humility. Kasi tatlo naman yung sagot eh. Diba? Yes, no, wait. Diba? Pero isipin mo yon, because of pride, hindi pakikinggan ng Diyos yung prayer mo. Because of pride, God will not listen to our prayers. Kaya, pag ang pride nag-set in sa mga tao,
sa church, ang church, babagsak. Okay? Kaya yung pride, magdadala din yan ng ng problemang pinansyal Hindi ba? Payabangan. May magkapitbahay. Yung isa, bumili siya ng 42 inches na TV. Aba, hindi ako papatalo sa'yo. Yung isa, bibili ako ng 54 inches na TV. Okay? Nung nakita naman ng isa, bumili ng ref, 2-door. Yung isa, nakita niya, hindi siya nagpatalo. Bumili siya, 4 doors. Parang sasakyan, Okay? Payabangan. Pero ano nangyari? Nabaon sa utang. Why? Because of pride. Hindi lang financial ruin, emotional ruin ang mangyayari. Okay? Kapag may offense na nangyari, okay? Nag-set in yung pride, ginawan mo ko ng masama, panghahawakan ko to, galit ako sa iyo, okay? Maging bitter ako sa iyo, okay? Hanggang ikaw ay mamatay. Dala-dala ko to hanggang hukay. Hindi kita mapapatawad. Pag ganyan ang nasa puso natin, hindi niyan sisirain yung taong kinagagalitan natin. Tayo ang masisira. Spiritual ruin ang mangyari. Okay? Eternal ruin. Okay? So, sa mga unbeliever, because of pride, they will go to hell. Pero tayo din mga kapatid, kapag hinayaan natin ng pride sa ating buhay, we will fall. We will fall. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Maglista kayo mamaya, pag uwi nyo. Maglista ka. Kapag ako ay bumagsak, anong mangyayari sa akin? If yung pride ay hindi ko ipa-check sa Panginoon, yung pride sa aking buhay, hindi ko i-confess yung sin na yan, at ako'y mag-fall, anong magiging resulta? Una-una, ang pangalan ng Panginoon, malalagay sa kahihiyan. Ba? Ang testimony mo, masisira. Kung ikaw ay nagli-lead sa mga tao, mawawala yung influence. Okay? Kung may mga nililid na mga tao, ano mangyari? Madi-discourage yung mga tao. Madi-disillusion yung mga tao. At marami pang iba. Alam niyo yung publican at saka yung Pharisee, yung pumunta sa temple. Alam niyo ba yun? Okay? Na merong isang Pharisee, nagpe-pray siya. Panginoon, salamat dahil ako'y nakakapag-fast. Okay? Nagawa ko ito at hindi ako katulad nitong publican na ito. Isipin nyo, yung prayer na yun. Ang yabang. Pero yung publican, anong prayer niya? Lord, be merciful to me, a sinner. Yan ay larawan ng 2 tao na pumunta sa church. Yung isa, okay, umuwi, ang dala-dala, kayabangan. Pero yung isa, umuwi, nagpakababa, at nakatanggap ng kapatawaran. Okay? So these are the problems with pride. Huwag nating hayaan itong pride sa ating buhay. Pag nararamdaman mo na, nakikita mo na yung pride, Lord, umiiral yung aking pride, patawad po. Diba? Halimbawa, kumanta ka, tapos may mga bumati sa'yo, uy, ang galing mo naman kumanta. Para kang si Ibong Adarna, di ba? Okay? Pagka doon yung pagka biglang yung pride, kahit maliit lang, Lord,
Patawad po sa inyo ang kaluwalhatian. Galing mo naman tumugtog. Ha? Ayo, syempre. Lagi ako nagpa-practice. Di ba? Pag nakita mo yung pride, naramdaman mo yan. Confess. Huwag nating hayaang mag-settle ang pride sa ating buhay. So nakita natin, pride, number 1, disobeys God. Number 2, pride defiles a man. Number 3, pride divides people. And pride destroys souls. Okay? Kaya, ngayong gabi, alin ka dun sa dalawa? Yung publican or yung Pharisee? God resisted the proud, giveth grace unto the humble. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa simpleng mensahe po na ito na nagpapaalala sa amin na ang pride ay hindi dapat namin hinahayaan na mag-set in, mag-take root sa amin po mga buhay. Dalangin ko po na sa pagkilos nyo during this invitation time, kami po ay tumugon na may kababaang loob. Tumugon na may humility sa aming mga puso so that you will help us to deal with this problem sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. As the piano plays our invitation song, tumayo po tayong lahat. Bukas na po ang ating altar. Dito tayo manalangin. Dito tayo lumapit sa Panginoon. Ang pinakita sa atin ng Panginoon, itong bagay na ito, kailangan natin ito. Because God will not help us if we will be a proud people. Let us be humble sa Panginoon. Pride will destroy us. Pride will destroy people around us. It will destroy this church. Hindi tayo magiging maingat. Sa gitna ng pride, yung word na pride, yung gitnang letter niyan is I. So, pag-pray natin, Lord, tulungan niyo po ako, wag ako maging self-centered. Help me, Lord, to focus sa inyo. Christ-centered ang buhay natin. Maging Christ-centered ang buhay natin. So that we will be free from the setting in ng pride sa ating mga buhay. Manalangin lang tayo. Meron tayong time to pray. Let's pray. Father God in heaven, salamat po sa pagkilos nyo sa aming mga sa aming kalagitnaan. At hiling po namin na tulungan nyo po ang mga mananampalataya na
tumugon sa mensaheng ito, ano man ang kanilang inilapit sa inyo, ay tulungan sila. At dadalangin po namin na kami po ay kakitaan ng humility sa aming thoughts, aming words, and actions. And dalangin po namin, Panginoon, na mag-translate ito sa isang testimony na magagamit niyo po para ang ibang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon ay madala namin sa Panginoon at kayo po ang purihin sa buhay ng mga mananampalataya na inyong binago. So, papalain niyo po, Panginoon, bawat isa. Ito po aming nadalangin. In Jesus' name we pray. Amen.